Hi mga kalakotsera! Ayan, for today's video, pupunta tayo ng Cotomines View. Ayan, dito tayo sa Masinloc Municipality Hall. Kukuha tayo ng permit para sa ating pagpunta sa Cotomines View. Kasi kailangan natin, ayan, nakakuha na kami. And let's go! Tara na! Ayan, ito na yung madugo-dugong rough road. Napakahaba niyan. 2 hours namin yan tinitid. And then eto, tatawid kami dun sa kabila. Ayan. Medyo nagdadalawang isip pa ako dyan na tumawid kasi talaga namang madugong labanan yan. Ayan. Makikita nyo dyan. Pinas-forward ko na lang yan para mas mabilis kasi napakahaba ng video. Ayan yung anak ko. Nag-aalalay sa akin para dun sa ano. Sobrang tagtag. Grabe. Grabe experience ko dyan. Akala ko hindi na ako makakatawid. Minto pa ako dyan kasi medyo nabalaho ako. So, inatras ko muna din. Inabante ko ulit. Yan. Nakuha naman. Kaya naman. Kayang-kaya naman ni Lucky. Kayang-kaya naman ni Lucky yung daan. Kahit ganun. Ayan. As you can see guys, ayan. Ayan po yung back video ng pagtawid namin sa Cotomines View papunta dun sa kabila. Kasi mas gusto namin yung mas malapit sana dun sa pinaka-kids pool. Kasi medyo malayo-layo rin yung lakarin at marami kaming dala-dalahan. So, mahirap magpabalik-balik lalo't madulas yung mga bato. Then, mabigat yung dalahin. Kawawa naman yung mga bata kung pabalik-balik sila. Kaya, ayan. Mas pinili namin tumawid. Kahit medyo mahirap. Kinaya naman. Ayan. Yan guys. Makita nyo. Grabe yung kaba ko dyan. Sobra. Hindi ko akalaing makakawid kami na ano na yan. Kasi sobrang may mga malalalim na part dyan na akala ko sumasayad na yung makina ko. Ayan guys. Ay nako, grabe. Hindi ko makakalimutan tong second time namin pagpunta dito sa Cotomines. Sobrang unforgettable nito sa akin. Lalo na kay Lucky. Nakinaya naman niya ng pagtawid dyan. So, yung mga nandun sa unahan, sabi sa akin, napakalakas na ng loob kong tumawid. Akala pa nila army ako. Sabi ko, hindi po ako army. Talagang nasanay lang po sa mga akyatin, ahunin, at mga ganitong klaseng adventure. Kasi mahilig kami sa adventure. So, every Sunday, ayan, kung saan kami napupuntang mga akyatin, mga lubak-lubak, bundok, ayan yung mga trip namin. So, ayan, nandito na tayo guys. Kinat ko na kasi napakahaba. So, ayan. Bago ko magluto, ayan, dinala ko muna dito yung mga bata para mag-swimming muna sa glot bago ko magluto. So, hinahanap ko dyan yung marerenta ng life vest. Kasi may narerenta ng life vest yun. 100 pesos each ang life vest. Ayan, guys. Pero wala siya dyan. Nandun pala sa unahan, malapit sa parking. So, bumalik kami nun dyan para makakuha kami ng life vest. Pero dahil excited na yung mga bata na may swimming, ayan, dinala ko muna sila dito para makapagtampisaw muna sila bago ako magluto ng aming lunch. So, dumating pala kami dito is 12, past 12 na. Umalis kami sa bahay is 8. So, paikot-ikot kami kasi punta pa kami ng City Hall para dun sa aming tourist permit. Ayan, bumalik din kami dito sa bahay para kunin yung manok. Yung ulam namin na luluto. Hindi na kalimutan ng mga bata. So yun lang, mahirap lang yung pabalik-balik. Dahil syempre ako lang yung kasama nilang adult. So, ako yung nag-aasikaso lahat. Akala ko okay na-prepare na lahat pero kulang pa pala. Ayan guys, medyo naiingit din sila kasi na nagsiswimming na yung mga kasama namin. So ayan, kaya gusto na nila mag-swimming, hindi na sila makapaghintay. Ayan guys, medyo pasensya na sa voice over ko kasi first time ko mag voice over. Gusto ko lang talagang i-share itong adventure namin dito. Second time adventure namin dito sa Cotomines. Sobrang happy ng mga bata. At nag-enjoy sila this time. At ganoon din ako. Nag-enjoy din ako this time. Dahil naikot ko siya. Hanggang doon sa dulo. Sa may hanging bridge na sira na. Nakatandang hanging bridge na. Nadating ko yan. Napuntahan ko siya doon. So yan, si Aika hindi na makapaghintay na mag-swimming. Ayan. So
Kaya, ayan, may patingin-tingin na siya. So, maya-maya, ayan, bababa na din sila. Ayan. Ayan guys, ayan, naghihintay na ako sa kanila ng time na to. Dahil wala pa nga kaming life vest at gusto ni Aikang tumalon. Dahil hindi ko rin kayang wala akong life vest na mag-abang sa kanila sa baba. Kaya yun, yung salvavido yung ano ko. Wala akong life vest, hindi ko sila kayang pantayan dyan. Kaya kong lumangoy, marunong ko lumangoy, pero hindi ko kayang mag-abang sa kanila ng ganyan na yung ano ko sila. Yung pupunta sila sa akin, isasampa sila sa akin, hindi ko kaya. Pare-pares na mag-ilang malulunod. Kaya kailangan talaga namin may life vest. Kaya medyo nagdodong isip pa nga din si Aika na tumalon. Kasi siguro 1 year ago na yung last namin punta dito. Yung first time namin punta dito. Year ago na. Ayan guys, maya-maya tatalon na siya. Super excited yung bata na to sa lahat ng swimmer. Hindi talaga ito nagpapahuli. Ayan. Tuwan-tuwa siya. Nagtumalon siya dyan. At sabi ko naman, yung pagkatapos din tumalon ng kuya niya, akit muna kami sa taas para nga mag-prepare ako ng lunch namin. Tapos, para rin makakuha rin kami ng marirent na life vest. So, nag-rent ako ng 4 na life vest. Ayan, may life vest si Aika. Tapos na rin kami mag-lunch niyan. Nakabalik na rin ako dyan. So, ayan, binabantayan ko na sila. Ayan yung ilalim guys. Ang lalim niya. Grabe. Pero sa taas, pag tinignan mo, kala mo ang babaw. Parang yung pagtalon mo, it's a prank. Hindi siya mababaw. Malalim siya. Siguro mga, ano ko siya, 2 doble ko. So, 5'4" ako. Mga siguro, ano siya, 10 feet? 10 to 12 feet, gano'n. Ganun yung taas. Or 15 feet. Sabi nga pala nila, 15 feet daw yan. So, yung dun sa unahan, mas malalim pa. Dito, 15 feet. Dun sa unahan, siguro mga 30 feet or 25 feet or 20 feet, mga ganon. Hindi ko, kahit second time ko na, hindi ko pa rin alam yung exact na lalim yun dun sa unahan. Pero alam ko, mas malalim yung nandun. Mas malalim talaga siya. Kaya, yung mga bata, mas nalulula sila pagka dun sila tatalon. Mas gusto nila dito. Gusto nila ditong magtampisaw. Kaya na-videoan ko pa nga si Aika niya. Nung nasa pamilya siya hanggang sa ilalim. Yung pagtalon niya. Apang second time niya to. Ayan. Diba ang ganda ng kuha niya. Tuntua tong bata na to dito guys. Mga adventure niya ganyan. Ayan, naglalakad na ako dito guys. Papunta rin sa dulo. Dahil nga gusto kong makita yung view dun sa kabila. Yung malapit dun sa may hanging bridge na sira. Ayan. Dito, maganda rin ang view dito. Ayan, diba? Ayan guys. Ito yan, bumalik ako ulit para mag video dyan. Ito yung tinatanong kanina ng mga bata. Ayan. Nagsisig, ba sila? Sumisig pa sila. Ayan, sumisig dyan si Vincent. Kasi gustong gusto niyang abutin yung bato na yon, yung color white na bato na yon, or blue ba yon? Gustong gusto niyang kunin yon. Pero hindi niya makuha. Ilang beses na siyang nagtatry na kunin yon. So dahil nga mga nasa 13 feet yata ito nandito at yung doon may unahan is 15 feet. Ayan, hindi niya makakuha-kuha. Ayan, nandito na tayo sa kabilang side. Sa kabilang side nung papunta dun sa may hanging bridge. Ayan, naglakad na ako dyan. So, ang ganda ng mga rock formation dyan. Napakalinaw din talaga ng tubig. Grabe, kahit ulit-ulitin yung pumunta rito. Grabe, hindi ka magsasawang pumunta rito kahit na ganun yung daan. So, kailangan pag pumunta kayo dito, i-ready nyo na yung mga gulong nyo. Kailangan talaga nakakondisyon yung mga gulong nyo. Kasi talagang malalang 2 hours yung rough road. Ayan guys, yun lang. Sana nag-enjoy kayo sa aking vlog at pasyensya na sa aking voice over the first time ko. Thank you sa panonood. Bye! Summer vibe.